Ayan. May tanong po ako. Sino po yung mga kilala niyong hero? Ayan, sa Marvel, sa DC po ba yung collection? Iron Man. Ano si Iron Man? Meron ka na. Si Green Lantern. Norman. Norman. Si Spider-Man na sumasabit kung saan. Sino ba? Darna. Si Darna. Sino pa po? Captain Barbet. Si Gagamboy. Ayan. Okay. Sino ba? Si Gamboy. Plastic Man. Kilala niyo po, may kilala po kayo sa pang-hero, si Slingshot Man. Kilala niyo po yun. Ayan. Si Robin Hood. Si David, nahula. Robin Hood. Paano po nating nasabi that David was a hero? Basahin po natin. Ang ating pong mensahe ngayong umaga, title po is Trust Him or Trust the Lord at all times. Again, trust the Lord at all times. Yan, ating pong scripture for Samuel chapter 17. Kung saan na doon si David at si Goliath. Okay. Sabi po doon, basahin natin po yun, David was a hero. Na po, that time, why? Paano natin nasabi? Sa verse 8 and 9, 8 hanggang 10, sorry. Nasaan na yun? Ayan, basahin natin. 8 hanggang 10. Sabi doon, Goliath stood and shouted to the ranks of Israel, why do you come out and line up for battle? Am I not a Philistine? And are you not servants of Saul? Choose a man and have him come down to me. If he is able to fight and kill me, we will become your subjects. But if I overcome him and kill him, you will become our subjects and serve us. Alam niyo po, parang ano yun, death and life yung pag natalo yung sino mga ilalaban ng Israel, papasailalim sila, magiging alipin sila ng mga Philistines. And kapag naman natalo nila yon si Goliath, which is yung gano'ng katangkad, almost 9 feet tall. Ano po? Gano'ng katangkad yon. Ano lang ako hindi pa nga ako abot ng 5 eh. 4'11"? Opo. Sakto po. Nung basketball. Di ba po, sobrang taas. Nakasalalay doon sa lalaban kung magiging alipin sila or sila yung magkakaroon ng alipin, kumbaga. So, syempre alam naman na po natin that David fought Goliath, and sinong nanalo? Si David. Okay. Alam na po natin yung story. Di na po natin babasahin lahat-lahat. And pag-uusapan na lang po natin yung pagtitiwala sa Diyos. Ayan. Alam ko na yung storya. Kaya pala ganun yung title. Kasi tungkol kay Goliath and kay David. Alam ko na yan, te. The Lord is bigger than our problems, and we can do everything, even though ganito, ganyan. Take this, mga kapatid, this will be a little bit different doon sa ating palaging naririnig. No? Magkakaroon tayo ng bagong kaisipan tungkol sa pagtitiwala. No po? Salamat sa Panginoon dahil nilalagay siya ng faith in our hearts. No po? Na tayo nagkakaroon ng pananampalataya sa Kanya. And buksan po natin, mga kapatid, yung ating puso't isipan ngayong oras na ito, ano man yung mensahe ng Diyos. Let's go na po, direct na po tayo doon sa pagtitiwala natin sa Diyos. Una po, pagtitiwala sa Diyos, sa Panginoon, kahit yung iba ay hindi nagtitiwala. Ayan, basahin po natin verse 33. Ayan, chapter 17 pa rin po. Verse 33. Sabi doon, ayan, nagsabi ni si David kay Saul ito, kay King Saul, na
Siya yung lalaban. And sabi ni Saul, hindi ka able lumaban doon sa Pilistino at patayin siya. Kasi anong sabi doon? You are only a young man. Bata ka lang. And she has been a warrior from his youth. Kumbaga, nangyari is nagkaroon na ng comparison. Have you ever experienced, mga kapatid, that someone ay na-down ka? Kumbaga, na-measure yung galing mo sa ibang tao or meron ng mga tao or bagay na kung saan sinabing, hindi mo kaya. Meron na po bang na-experience na gano'n? Parang si Mabigod pa lang ata yung naka-experience. Pero na po, mula pagkabata natin, na kung saan kahit sa magkakapatid, na po, nagkakaroon ng comparison. Ba't si ganito kaya? Ba't ikaw hindi? Bakit sa mga kahit sa school, sa mga teachers, ganyan. Kahit sa work, no? Ba't ito kaya niya, ikaw hindi mo kaya? Ganun. May mga experience mo tayong gano'n. And then, sabi dun nga sa verse 14. Basahin pa natin. Sabi dun, David was the youngest. Alam niyo po, na David ay 8 magkakapatid. And imagine siya yung bunso. Sa mga, kahit sabihin mo kahit hindi king yung father ni David, kung sa pagpipilian, sino yung next king? Sino po automatically or yung common na sino yung pipiliing maging king? Yung panganay. Yes, tama po. Yun po yung lagi, no, lalo kahit sa Korean novela, mapanood natin, kahit saan man yan. Yung mga hierarchical na sistema. Laging yon yung panganay. No? Pero imagine, David, siya yung youngest, siya yung pinakabata. Ang daming qualified. Tama? And then, mababasa po natin yan doon, and alam niyo yon na yung 3 kapatid ni David ay kasama sa mga warrior, sa mga army ng Israelites. No? Kasama sila doon. Pero lumagpas pa rin doon si Lord. Later we will talk about that. 1 Samuel chapter 7, verse 16. Hanapin natin yun. Maya. Pero yun nga, sa life natin, di ba, nandun yung, minsan tayo din nagkakaroon ng doubt na matiwala sa Lord. Dahil sa mga naririnig natin sa ibang tao, sa ibang bagay, na kung saan, akala mo nagtitiwala ka pa, pero sa dami na nagsasabi na hindi mo kaya, na dumadating ka na rin sa point na, ay, parang hindi ko kaya. Ang hirap po nung ikaw na mismo yung ikaw na mismo yung magsasabi sa sarili mo, parang hindi ko kaya. Kung saan nawawala na yung sinasabi ng Lord na kaya mo sa pamamagitan ko. Philippians chapter 4, verse 13, anong sabi po doon? I can do all things through Christ who strengthens me. Ito pong mensahe natin ay napakaiksi lang, pero I tell you kapatid, may sinasabi ang Panginoon ngayong umaming ito. Yung sabi doon, I can do all things, sino yung sabi doon? Si Paul. I can do all things through Christ who strengthens me. Bakit niya nasabi? Ate, ano po ba ibig sabihin nun? Ito po ba yung gawin ko to? Tutulungan ako ni Lord, tapos magagawa ko to ng lahat-lahatan lang? Basahin po natin bago mag-13. Ano pong sinasabi doon? Sino po nakakilala kay Paul? Kilala si Paul, alam niyo mga pinagdaanan niya. Alam niyo po kung bakit at paano nasabi ni Paul yung I can do all things through Christ who strengthens me. Napagdaanan ni Paul yung lowest point of his life. Kung saan wala talaga. Di ba nakulong siya?
And then, grabe yung mga pinagdaanan niya. Have you ever experienced din po ba, mga kapatid, na dumating na, yun sa ano, yung as in lowest. Tanda ko po noon, testify lang a little bit. Kami noon, yung, alam niyo po yung kung pahabaan ng ano, listahan sa ano, tindahan ni Mang Romy. Mahaba pa sa ano eh, sa sash ni ano eh, ni Kim. Naka-roll yun na yung yung listahan sa sobrang haba. And sabi ko totoo pala talaga. Kapag dumating ka sa point na you are at your lowest, and then naiahon ka ng Diyos, dun mo masasabing you can do all things through Christ who strengthens you. Dun sa mga nagsasabing, hindi ko po minamaliit na po, dun sa mga nagsasabing, I can do all things through Christ who strengthens me, na hindi pa nararanasan yung lowest point ng buhay, hindi pa po yun. Na po? Most of us na po, elders, yan po yung mga elders, yun yung mga nakaranas na. Na po? Pero sa mga kabataan, hindi ko po kayo minamaliit na po, hindi ko po alam anong pinagdaanan nyo. Maybe kahit sa murang edad nyo, nakaranas na kayo ng hindi magandang buhay. Yan. Tulad ng mic natin. Shit. Yes. Yan. Ayusin mo kayo. Thank you. Again, ano yung sabi ko sa una? Trust the Lord. Kahit yung iba hindi nagtitiwala. Abo, minsan, shit. Yeah. Yeah. Check. Ayan. Thank you, Lord. Check. Yan. Kahit yung iba hindi magtiwala tayo. Opo, especially yung mga non-believer no, na nasa paligid natin. Nandyan yung nasa same situation kayo, pero different heart kayo. Nandyan yung bagay na pwedeng manakaw yung tiwala, yung faith na nasa heart mo, if magpapadala tayo. Mga kapatid, again, yung sinasabi natin na pagtitiwala, hindi to ganun kadaling gawin. Pero, sa tulong ng Panginoon, we can do it. Pangalawa po, trust the Lord, even though you already know what to do. Sino po nakakaalam ng ginawa ni David? Nung napatay niya si Goliath. Ano pong ginawa ni David? Kumuha siya ng bato. Ilang bato po yun? 5 bato na po. 5 bato po yung kinuha niya, and mapapansin po natin doon yung pagkakasunod-sunod ng senaryo. Sabi doon sa verse 40, basahin po natin, doon niya kinuha yung stones. Doon siya pumulot ng 5 stones. And then, sabi sa verse 45 and 46, shit. Ayan. 45 and 46. Anong sabi doon? Ayan, sabi ni David doon, you come against me with sword and spear and javelin, but I come against in the name of the Lord Almighty. Doon, dineclare ni David na kaya kitang talunin dahil kasama ko ang Diyos. Pero before niya i-declare yon, that time, anong nauna? Yung pagkuha niya ng bato. Meaning, alam niya na yung gagawin niya. Alam niya na yung gagawin niya. Pero kahit alam niya na yung gagawin niya, take this up mga kapatid, kahit alam na ni David ano yung gagawin niya, nanalangin pa rin siya. Isa ito sa mga gustong ituro ng Panginoon sa atin. Na po, marami dito sa atin sa church, dekada na yung bilang ng pagiging Kristiyano. Na po, marami sa atin dito, lagpas 5 years na. Walang ano po dito walang kakadating lang ngayon. Kakarating lang last week. Lahat po tayo dito umabot na ng taon. Alam niyo po,
there's danger kapag marami nang natututunan ang tao. Marami nang nalalaman. Even this kind of, yung topic po, tungkol sa pagtitiwala. Ate Karel, alam ko na yan. Nagtitiwala ako sa Diyos. Every week, every day ng buhay ko, I trust the Lord. Pero ito yung isang bagay na nakakalimutan ng mga Kristiyano, especially kapag matagal na. Somehow, sa buhay natin, mga kapatid, let's admit, kapag alam mo na, nakakalimutan mo na mag-submit sa Lord. Minsan, lalapit lang tayo sa Panginoon kapag hindi na natin alam yung gagawin. But David, alam niya na ang gagawin, pero lumapit pa rin siya sa Panginoon. Nauna yung pagpulot ng mga bato, meaning alam niya na ang gagawin niya. Binigyan siya ng Lord ng wisdom. May relationship siya with the Lord No? Meron siyang magandang relasyon sa Diyos. But that knowledge, mga kapatid, yung karunungan na meron si David, alam niyang basura pa rin ito sa harapan ng Diyos kung hindi siya lalapit at hingi ng tulong. Mga kapatid, ito yung sinasabi ng Diyos ngayon, umagang ito sa'yo. Anak, kahit alam mo na yung gagawin, pasailalim ka pa rin sa akin. Sa mga magulang, sa mga kapatid na mga katatanda, o sa mga leader, sa ating mga pastor, kahit alam na natin ang gagawin, huwag tayong mananangan sa ating mga sariling kakayanan. Sabi Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Huwag tayong sumandal sa karunungang meron tayo doon, sa kakayanan na meron tayo, huwag. Sabi doon, huwag. Bakit? Sino ba yung nagtutuwid ng daan natin? When we submit our ways to Him. And ang sabi doon, another verses, banggit nga kanina, bago tayo magsimula, sino ang nag-establish ng plano? Sino po ang nag-establish ng plano? Ang Diyos. Kahit may plano ka sa buhay mo, bukas gagawin ko to, next week ito pupuntahan ko to, next year dito kami, ng family ko, next year, after ko mag-graduate, ganito, after ko makapasa, ganito gagawin ko. Kahit may plano ka sa buhay mo, kapatid, kung hindi natin isasubmit sa Panginoon ang ating mga sarili, we cannot be victorious. David submitted his ways to the Lord. Pero isipin niyo po, nung hari na si David, doon pa siya nag-fail. That's why there's danger sa karunungan, sa posisyon. Sa mga may posisyon po, mga pastor, mga leader, mga magulang, o kahit na ano pa man, na kung saan meron kayong sinasakupan. Leader kayo sa inyong lugar, sa inyong klase, kahit leader lang kayo ng small group nyo sa school or whatever. Si David, kung kailan siya naging hari, tsaka siya nag-fail. Pero nung siya'y walang posisyon, isang nagpapastol. Pero doon siya tagumpay. That's why there's danger kapag meron ng alam, pag meron ng posisyon, and hindi nagsasubmit sa Panginoon. Mga kapatid, huwag nating isipin, yung tungkol sa pagtitiwala sa Diyos, turo lang yan para sa mga bagong Kristiyano. No. This kind of trust na kahit alam mo na yung gagawin, sasubmit ka pa rin sa Panginoon, na kahit binigyan ka na ng wisdom ng Lord, nandun ka pa rin, Lord, kailangan kita. Kahit alam ko yung gagawin, kahit alam ko yung sagot, kahit alam ko anong gagawin ko sa trabaho, sa business ko, sa pag-aaral ko, sa next future ko, I submit myself to you, Lord. Ayun yung katagumpayan. Again, this kind of trust ay talagang dapat itinuturo para sa atin. Hindi lang sa mga bagong mananampalataya, especially sa atin, na mga taon-taon ng Kristiyano. Napakahalaga ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya ako nabibless kanina habang mga nagsishare yung ating mga kapatiran. And I know, hindi lang po sila yun. Lahat po tayo na nandito. Meron tayong mga gustong i-share kung saan nagtagumpay tayo dahil nagtiwala tayo sa Diyos.
No, siguro di lang po talaga kaya ng tayo na lahat tayo magsalita. But I believe lahat tayo nagiging tagumpay when we trust in the Lord na po. Again, trust in the Lord kahit alam mo na yung gagawin mo. Kahit alam mo na yung next step. Na po? Verse 50, sabi doon, nagtagumpay si David. Nagtagumpay si David. Hindi dahil siya'y magaling. Hindi dahil alam niya na. Kundi dahil nag-submit siya sa Panginoon. Verse 47, ano pong sabi doon? Sabi dito ni David, all those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves. Doon sa nangyaring labanan na yon, sabi doon, itong pagpupulong na to, itong nagkaroon tayo ng sama-sama at nagkalaban-laban, alam dapat natin mga kapatid na hindi yung espada, yung mga sandata ang nagligtas or kung bakit naligtas. Anong sabi doon? Kasunod doon? For the battle is the Lord's. Kanino bilang ang battle? Sabi doon? Kay Lord. Sabi doon, and He will give all of you into our hands. Sobrang sure ni David na siya'y mananalo that time. Kapatid, kapag nag-submit ka, listen to this, kapag nag-submit ka sa Diyos, huwag mo lang i-grab yung pinanalangin mo. Ang i-grab mo, that there is assurance dun sa pinanalangin mo. Magkaiba po yun eh. Diba? Pwedeng tinatanggap mo na yung prayer, yung sagot ng Lord, pero somehow meron pa ring doubt. Isa sa tanggapin mo is yung assurance. Na kahit yung pinag-pray mo ay ito, maraming pwedeng pagpilian si Lord na pwedeng ibigay sa'yo. Nagigets po natin. Kasi, we tend to trust the Lord na ito, Lord, pinag-pray ko sa'yo ito. Pero sa dami ng napakagandang bagay, mga kapatid, sometimes we forgot na pagkatiwalaan si Lord, na baka meron pang mas magandang level na ibigay si Lord sa atin. Again, sabihin mo sa katabi mo, kapatid, kahit alam mo na, submit pa rin tayo sa Kanya. Kapatid, kahit alam mo na ang gagawin, magtiwala pa rin tayo sa Kanya. Proverbs chapter 3, verses 5 to 6, again, kapag nag-submit tayo sa Kanya at hindi tayo nanangan sa ating mga sariling karunungan, siya yung nagtutuwid sa ating daan. Pinapupunta niya tayo dun sa napakagandang bagay na ayon sa Kanyang plano. And again, siya yung nag-establish ng plano, hindi tayo. So if we have that plan in our minds, lalong-lalo na yung mga, naniniwala ko yung mga magulang, andyan na yan. Wala pang umaga, meron ng almusal sa utak niya. Wala pang pasukan, andun na sa utak niya anong mga bibilhin, gamit, mga ganon. And even leaders, may mga ganon. Pero let us submit ourselves to the Lord. Ano yung gusto ng Panginoon? Hindi lang, ito yung gusto ng Lord kasi ito yung ito yung nasa heart ko. No. Kahit sure ka na sa sinasabi, yung nararamdaman mo na, ito para sa church to, ito para sa pamilya ko to, ito para sa akin to. Kahit sure na yung kalooban mo, submit ka pa rin sa Lord. Bakit? Para makuha natin yung tinatawag na assurance. Diba? And then yung pagtitiwala na sinasabi. Pangatlo po, anong sabi sa una? Trust the Lord. Kahit yung iba, hindi. Mabalikan lang natin yung umpisa. Ano po ngayon na nangyayari sa mundong to? Majority wins na po. Pero hindi siya magandang i-apply as a Christian. Kasi po, majority now is about immorality. Sobrang normal na ng kasamaan, ng kasakiman, na po, pride, greediness, ayun na yung nauuna. And sometimes nakakalimutan na nating pagtiwalaan ang Diyos. Kasi ayun yung uso eh. Online sugal. Baka dito mayroon akong makuha eh. Baka dito, sabi doon, trust the Lord.
Kahit yung iba hindi. And trust the Lord kahit alam mo na yung gagawin mo. Pagkatiwalaan mo ang Diyos. Huwag ang sarili mo karunungan. Last, trust who He is. Pagkatiwalaan natin kung sino siya. At this moment, mga kapatid, gusto ng Panginoon na i-remind ka kung sino siya sa buhay mo. Kasi maaaring alam mo na, pero pag nasa gitna ka na ng sitwasyon, nakakalimutan natin. Ang sabi doon, chapter 17 ng 1 Samuel, verse 37. Let's read po. Anong sabi doon? 37. The Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine. Si David, inalala niya kung paano siya pinagtagumpay ng Diyos sa mga leon, sa mga oso. Alam niya na tong giant na kaharap niya ay katiting lang sa Diyos. Kapatid, not just eyes on me or ears on me. Let be your hearts, mga kapatid, na makinig dito sa sinasabi ng Diyos. Let's remember. Kung tayo nag-struggle, this is one of the best thing na magandang gawin. Kapag nag-struggle tayo, magtiwala sa Diyos, alalahanin mo paano kanya pinagtagumpay yan. Paano kanya pinagtagumpay doon sa huli mong battle. May mga may mga malalaking battle tayo sa buhay natin eh. Meron ding mga maliliit. And most of that, kahit maliit, tandang-tanda natin kung paano tayo pinagtagumpay ng Diyos. Ang sarap pa nga ikwento, tama po ba? Ang sarap ikwento. Ang sarap i-testify bakit nagiging blessing din tayo sa ibang tao. And then the Lord is glorified dun sa buhay natin. Pero, again, ang sarap ikwento. Napagtagumpayan ko to, natapos to, dahil tinulungan ako ng Diyos, mahal ako ng Diyos, ang sarap ng pag-ibig niya, napakabuti niya. Pero ito yung isa sa pinakamahirap. Alalahanin. Kapag ikaw ay nasa gitna na kung saan, sabi ng Diyos, anak, akong provider mo, pero laman ng bulsa mo, piso. Sabi ng Diyos, ako nagbibigay ng wisdom, pero nung nandun ka, bakit parang wala? Hindi lang po tungkol sa pag-aaral na po. Wisdom is also about yung situation kung nasaan tayo. Yung mga mahihirap na sitwasyon. Napakahirap alalahanin nung mga nakaraang pagtatagumpay natin kapag nasa lugar tayo kung saan, yung darkest valley. Diba? Sabi nga, yung pagsigaw, nasa top of the mountain ka, sumisigaw ka ng papuri sa Diyos. Can we still shout praises kung tayo ay nasa ilalim na? And kung magagawa pa rin po natin yun, sabihin mo sa katabi mo, yun yung pagtitiwala sa Diyos. And yung kahirapan, mga kapatid, hindi lang ito tungkol sa pera, mga kapatid, hindi lang ito tungkol sa pera. Kung meron kang dinadalangin na till now, hindi mo pa rin nakukuha, or meron kang kakilala o meron kang kapamilya na dinadalangin mo tungkol sa paggaling, o sa kung ano pa mang bagay. Lawakan natin ating mga isipan, mga kapatid, hindi lang ito tungkol sa pera. May mga bagay sa buhay natin na kahit meron tayong pera, may point sa buhay natin na ang hirap. And ayun yung sign, mga kapatid. Kung meron ka sa buhay mo, meron ka isang part, merong isang aspeto na nahirapan ka, yun yung sign na kailangan natin ang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo ang Diyos. Kailangan mo ang Diyos. Kaya may mga ganong sitwasyon to remind us na kailangan natin ang Diyos. Hindi ko agad-agad sasabihin sa inyo, huwag kayong malungkot. Kasi there are situations in life talaga na nakakalungkot. Diba? Tao tayo.
No, kaya nga sinabi din ni Paul ba yun, na kapag meron kang kapatiran na nalulungkot, maging malungkot ka for them, simpatya, kung masaya sila, maging masaya ka for them. Kasi tao tayo. We can be happy, we can be sad. Diba? May damdamin tayo. Pero naniniwala ako na kahit nandun tayo sa point na kung saan ang hirap, pag sinabi mo magtitiwala ka sa Diyos at inask mo sa Lord, iningi mo sa Panginoon, tulungan mo ako magtiwala sa iyo. Alam niyo po, pati yun, hinihingi talaga yun sa Lord. Kasi minsan alam mo mabuti siya, alam mo pinagtagumpayan mo yung pinagdaanan mo ng nakaraan dahil mabuti ang Diyos. Kilala mo siya, pero minsan napakahirap yung sasabihin mo, I fully trust in the Lord. Hindi siya ganun kadali. No, hindi siya ganun kadali. Madaling sabihin, pero hindi siya ganun kadaling gawin. Pero pati po yun hinihingi. Again, pagkatiwalaan natin kung sino man ang Diyos. Sabi sa kanyang salita, His grace is sufficient for us. Sapat ito para sa atin, mga kapatid. Amen. Totoo po. Totoo po na sapat na at higit pa. The Lord is just reminding you. He is your great provider. He is your great provider. Kung nagkukulang ka ngayon, ano mang sitwasyon ng buhay mo, kapatid, the Lord is our great provider. Kung walang-wala yung laman ng bulsa mo, ng wallet mo, He is your great provider. Binibigyan ka niya ng assurance ngayong oras na ito, kapatid. Niyayakap ka niya. He's saying, anak, ako yung magbibigay sa iyo ng pangangailangan mo. Kapatid, tinanggap natin ang Diyos. Hindi tayo pumasok dito dahil lang hindi to kulto eh. Itong ginagawa na dito kulto. Hindi simpleng bahay yung pinasok mo, kapatid. Ang pinasok mo, kaharian ng Diyos. Ang pinasok mo, trono ng Diyos. At hindi papayag ang Diyos na hindi kanya pagpapalain. He wants to bless you, kapatid. Meron lang talagang mga bagay na kailangan natin pagdaanan. And sa yung pinagdadaanan natin yun yung gustong matutunan ng Diyos sa buhay natin. Gusto niyang matutunan natin sa buhay natin, yung magtiwala sa Kanya. Later, we will talk about that. Again, paalala ko din po sa inyo, and the Lord is reminding you na siya yung ating tatay. Siya yung ating tatay. Kung ikaw, kapatid, wala kang father figure, or meron man pero di mo feel, sabi ng Panginoon, ako yung ama. Ako ang iyong ama. Ako ang iyong ama. Ang ama, hindi lang siya provider sa buhay or sa family. I believe ito din yung nandyan, ramdam niya kapag kailangan mo ng tulong. May mga tatay. Kay Papa, wala akong sinasabi, pero alam niyang may kailangan ako. Ganun yung tatay na meron tayo. And higit pa doon, yung tatay na meron tayo. I'm reminding you, kapatid, na siya yung ating kaibigan. Minsan, sobrang bigat. He is our friend, mga kapatid. Yung mga kaibigan na kung saan di ka nahihiya. Di ka nahihiya. Ano mang tono ng boses mo, ano mang mga bagay na lumabas sa bibig mo, makita man yung kahinaan mo, hindi ka nahihiya. And He is our friend, mga kapatid. He is our friend. True friend. Kung saan tatanggapin ka niya kahit sino ka pa. I'm just reminding you kung sino ang Diyos sa buhay. He is our guide. Kung meron kang mga ginagawa sa buhay mo ngayong oras ito, ngayong panahong ito, season ng buhay mo, na kung saan parang I'm not at my best. Parang nakukompare mo pa yung sarili mo kung sino ka noon. Na parang bakit ngayon I'm not doing well. I'm not doing good. Sabi, He is our guide.
This is our guide, mga kapatid, the Word of God. And ito pa, He is our hero. He is our hero. Sabi mo sa katabi mo, siya yun. Siya yung ating hero. Truly, no po? Alam ko pong alam nyo na yung sagot dito, pero tatanungin ko pa rin po kayo. Sino po ang pinagkakatiwalaan nyo sa buhay nyo? The Lord. Amen? Kanino mo ipinagkakatiwala ang buhay mo? Sa Lord. Yung pag-aaral, pagtatrabaho, yung mangyayari bukas, yung business mo, yung mangyayari sa inyo ng pamilya mo, ng asawa mo, ng iyong mga kapatid, o na kung sino man, kanino mo inaasa yon? Sa Diyos lang. And that's good, mga kapatid. Ayun yung gusto-gusto ng Diyos. And ang sabi ni Jesus sa mga disipulo niya, follow me. Sabi ni Jesus sa mga disciple niya, follow me. Yung mga disipulo nagkaroon sila ng tiwala sa Diyos. Kasi nakita nila yung mga miracles, yung pagpapagaling ni Jesus, yung mga bagay na ginagawa ni Jesus. And even Jesus himself, nakita nila na ang taong ito, ang Diyos na ito ay trustworthy, katiwa-tiwala. Ang sinabi ng Diyos, sabi ni Jesus, follow me. Si David, may inutos yung father niya sa kanya. Dalhin yung sinangat, dalhin yung tinapay doon sa mga kuya niya na lumalaban po sila nun eh. Lumalaban sila nun sa gera. Sabi na ng father niya, dalhin mo to. Yan, yung sinangag, yung mga tinapay. Meron po akong napansin doon habang nagbabasa ko. And hinighlight ko talaga yun. Nung inutusan siya, meron doon nakalagay 2 beses. David left. Ito. Next, David left. Ito. Isa sa napakahirap gawin or hirap na hirap ang mga tao, kaya hirap na hirap sumunod is yung bumitaw. Andaling sabihin na sabi ni Lord, follow me. Sumunod, sumama ka. Ito yung hirap na hirap mga tao. Kahit matagal ng Kristiyan, yung bitawan, yung pinabibitawan ng Diyos. 2 beses sinabi doon, David left, ito. Alam niyo po, ito yung isa sa talagang tinuturo ng Panginoon, and this is the genuine trust. Ito yung tunay na pagtitiwala. Bibitawan mo yung control sa buhay mo. Kaya mga walang work, kaway-kaway, or yung pas-andap-andap ang work, or hindi alam ano yung next life, kahit nag-aaral ka ngayon, pag nakatapos ka, hindi mo na alam anong susunod na gagawin, or yung sa business mo, hindi mo na alam, sa work mo, hindi mo na alam anong susunod na gagawin, next week, hindi mo alam kung anong mangyari sa inyong mag-asawa, next week, hindi mo alam anong mangyari sa inyong kayong magkarelasyon, hindi mo alam kung anong mga mangyayari sa mga susunod na panahon. Sabi ang genuine trust is yung pagbitaw sa control. Pagbitaw sa control. Ito yung sinasabi ng Diyos sa atin, mga kapatid. That we can say, Lord, I trust you. But sometimes, kapag sinabi na ng Diyos, bitawan mo na, doon tayo nahihirapan. And doon nawawala yung tunay na trust. Si David, sabi doon sa verse 20, yung mga binabantayan niya, binitawan niya. Hinayabilin niya pa nga sa mga kasama niya. Yun yung life niya eh. Papastol, nagkaalaga ng mga tupa, pinangangalagaan niya yun. And sabi doon, he left yung bagay na yun. And then, meron pa kasing pinapautos yung kanyang tatay. Anong sabi? Dali mo to doon, and then, kumustahin mo yung mga kuya mo. After niyang magawa yung unang inutos ng kanyang tatay, iniwanan niya rin yun. At ginawa niya yung susunod pang inutos. Diba? Alam niyo po, yung sasabihin natin, Lord, gusto kong maging kagamit-gamit for your kingdom, for your glory. Hindi lang po siya it takes yung kagustuhan, hindi lang siya yung desire na sumunod.
Yung obedience po ba na bitawan yung mga pinapabitawan ng Lord? Lagi na nating naririnig, ikaw, di ka lang dyan nakaupo, gagamitin ka ng Diyos. But sometimes, hindi siya nangyayari kasi meron pang gusto ang Lord na bitawan na sa buhay. And yung bagay na yon, ikaw at si Lord lang ang makakaalam. Diba? Kaya nga napakaganda ng mayroong relationship sa Lord. And wag po tayong matakot. If yung bagay na pinabibitawan ng Diyos is yung sobrang mahal na mahal natin. Diba? Yung mga bagay na talaga namang napakahalaga sa buhay natin. Huwag mong hulaan. Huwag mo isipin ngayon ano yon. Hingin mo sa Panginoon and ipag-pray mo. Ano po yung bagay na yon? Kasi I believe every one of us gustong maglingkod eh. Gustong magtiwala. Gustong sumunod. Diba? And yung bagay na po yun, mga kapatid, hindi po yun by ourselves. Si Lord po yung merong kakayanan na gawin yun. Kaya, kung hindi mo kaya, lagi mo sabihin, kaya ng Diyos. Tutulungan niya ako. Diba? Again, yung sabi doon, yun, para i-obey yung next na utos ng father niya, meron siya ulit iniwan. Verse 28, basahin po natin. Yung mga kuya niya, yung mga kuya niya, si David kasi nagtanong siya, naririnig niya, na ganito yung gagawin pag napatay si Goliath, ganito. Pag namatay naman yung sa panig ng Israelites, ganito yung mangyayari. Eh, may pagka-chismakers nito si ano. Na-curious lang naman siya. Nagtanong siya. Natong-ganto yung kuya ko. Ikaw naman, huwag ka na magtatanong, ganto ka pa. Ganyan. Parang pinapaalis na siya agad ni kuya niya. So, andun yung mga tao sa buhay natin, sa paligid natin, na minsan mahal na mahal pa natin sila. Diba? Na kapag may pinabitawan ng Diyos, and sumunod tayo dun sa bagay na yun, ma-upset sila. Or sila pa mismo yung malulungkot. Na binitawan natin yung bagay na yun. Diba? Pero huwag nating isipin yun. Love them more and higit sa lahat, focus tayo dun sa pinagagawa ng Diyos. Minsan, may mga tao din sa life, dapat ganito na lang yung ginawa mo eh. Ganon. Sayang ganito. Ang gusto ng Diyos, bitawan mo na. Sana dapat ganito na lang, ganito, ganyan. May mga ganon tao sa paligid natin. Pero pag sinabi ng Diyos, bitaw, focus tayo dun sa sinasabi ng Diyos. Ito yung kagandahan na alam mo kung anong tinig ng Diyos. At paano po malalaman pala yung tinig ng Lord kapag may sinasabi siya? The Word of God is complete, mga kapatid. Kung meron ka ngayong pinapanalangin, meron kang hinahanap na sagot, wala kang makukunang sagot sa iba. Stop watching preachings ng mga sikat na pastor. Hindi ko po sila ayaw, hindi ko po sila hinindihan or what. Huwag ka dun makinig. Have time for this, to read this. Kasi nandito ang salita ng Diyos. Yung naririnig na doon, that's good. That's the Word of God. Pero ang gusto ng Diyos personal, mga kapatid. Dito mo malalaman ano yung gustong sabihin sa'yo ng Diyos personal. Kaya hindi kailangan gano'ng karaming chapters, mga kapatid. You don't have to. Basta yung araw na yun, meron kang narinig na salita ng Diyos. That's enough. So, mabalik po tayo doon. Nabanggit ko lang kung paano natin maririnig. Kasi minsan, Lord, may pinagpipray ako. And then, minsan, search tayo. Watch kay Pastor ganito, kay Pastor ganito. Hindi po masama yun eh. Hindi po masama yun. Pero ito yung napakagandang pupuntahan natin. Pati kung saan mo siya bubuklatin, ipag-pray mo, ibibigay siya ng Diyos. Ibibigay po siya ng Diyos. Again, even yung disciples, iniwanan nila yung kanilang dating gawain nung sila yung sumunod kay Kristo. Si Matthew was a tax collector. No? Napakaganda nung senaryo yun eh. No? Tinawag siya ni Jesus. Alam niyo, yung parang ang ganda ng work niya,
maganda yung kanyang, for sure maganda yung kanyang mga kasuotan. Kasi he was tax collector. Yung mga pera ng mga Hudyo, siya yung nagko-collect. Of course, may sahod siya sa mga Romano na maganda and pinaprovide yung kanyang mga needs. Maganda yung kanyang kalalagayan. Diba? Kaya niya pang mag-provide sa family niya. Pero iniwan niya yon kasi nakita niya kay Jesus yung tunay na ganda ng buhay. Even Peter and Andrew, John and James, anak ni Zebedee. Diba? Yung tatay nila, yung kanilang business, iniwanan nila. Kasi sabi ni Jesus, follow me. Amen. Follow me. Alam niyo po, yung trust nila, na nagtatrust nila sa sarili nila, nag-turn into trusting God ng buo. Buo. Kanina na pag-usapan natin yung mga hero. Diba? Iron Man, Brother Norman, Spider-Man, even David, no? Nagkaroon pa na pangalan si David na pang hero. But sometimes, minsan sa buhay natin, tayo yung nagiging hero. Diba? Mga magulang, mga nagtatrabaho, kahit di pa magulang, nag-work na. Minsan naiisip natin, pag tumigil ako sa pagkakayod, walang kakainin ng aking pamilya. Nagiging hero tayo. Kapag binitawan ko to, wala kaming patutunguhan. Sometimes we are being that hero. Again, kanina ni-remind tayo ng Diyos that our hero is who? Him. Siya yung ating hero. Siya yung ating hero, mga kapatid. But sometimes in ourselves, mga kapatid, nagkakaroon tayo ng isipin na ganun. Sa sobrang pangangailangan. I understand you, kapatid. Lalo na yan yung mga panganay, yung mga meron sense of responsibility. Diba? Yun yung hindi papayag na wala silang gagawin. Diba? Napakaganda ng puso ng mga yan, lalo sa paglilingkod. Hindi sila mapapakali kapag may problem dito. Meron silang yung pasok agad, action agad. Magandang bagay po yun. Galing po yun sa Panginoon. But sometimes, gusto ng Diyos yung ginawa ni Mary and hindi yung ginawa ni Martha. That's good. Nagtarabaho siya, nagpe-prepare siya, preparing food para doon sa mga pumunta lalo kay Jesus. And then somehow tayo yung katulad nung kay Martha. That's good. Nagtsatsaga ka, pagtrabahukan, para meron mapang tustos. Ano pa ba? Yung hindi man tungkol sa pera, tungkol sa pag-aaral, sa pagtrabaho, sa business or whatever, sa buhay mo, sa buhay niyong mag-asawa, ikaw yung push ng push, tsaga ng tsaga. Pero minsan ang gusto ng Diyos, yung ginawa ni Mary. Tumabi lang siya kay Jesus. Nakikinig siya sa tinig ni Jesus. Alam niyo po, ini-imagine ko, kung gaano, yung parang ano ba yung tawag doon? Yung parang naa-amaze si Mary. Yung parang kahit nakaganyan siya, yung malapit yung mukha niya kay Jesus, nakatitig siya. And she was listening. Minsan sa buhay natin, sa sobrang pagmamahal natin sa mga tao na sa paligid natin, na kahit tayo minsan nauubos na, and hindi yun yung gusto ng Diyos eh. Gusto niya magtiwala tayo sa Kanya. Ano yung mangyayari kinabukasan, susunod na linggo, huwag yung sarili mo yung iyong pagkatiwalaan. Huwag kang maging hero ng sarili mong buhay, ng family mo. Kasi hindi ikaw ang hero, kapatid. Hindi ikaw. Kung sa tingin mo, ito pag binitawan ko kasi ito, paano na, anong mangyayari? Paano na to, anong mangyayari? Puro paano na. What if you try to get out of that mindset? Na try mong bitawan. Try mo lang sumunod. I believe the Lord will show you His power. Bitaw. Kasi ano man yung mangyayari dun sa bibitawan mo,
Hindi ikaw ang Diyos ng bagay na yon, hindi ikaw ang Diyos ng tao na yon, ang Diyos ang kanyang Diyos, yung tunay na Diyos. Jesus is his or her or that thing. Diba? Yun yung Diyos niya. Kaya pag meron tayong mga questions in our mind, paano to pag binitawan ko, paano to pag isinuko ko, paano na to, pagkatiwalaan mo ang Diyos. Paano na pag lumayo ako dito, paano na pagkaginto, pagkatiwalaan mo ang Diyos. Kasi nabuhay ka sa mundong ito na hindi araw-araw nagtatrabaho ka. Hindi araw-araw ikaw yung nagpupursige. Nabuhay ka sa mundong ito na paminsan-minsan wala kang ginagawa pero nabubuhay ka. And that's because of God's grace. That's His goodness. So sa bagay na pinagagawa ng Diyos, pagkatiwalaan mo siya. Trust Him. Again, yung mga disipulo ni Jesus, si David, yung tiwala niya sa sarili niya, inalis niya, and inilagay niya yung tiwala niya buong-buo sa Diyos. Alam niyo po, pag nagtiwala tayo sa Diyos ng buong-buo, kahit anong pagdaanan natin, mananatili tayong matatag. Tama po yun, na mayroong pagkilos ang enemy sa buhay natin. Mayroong pagkilos. Pero kapag nagtiwala tayo, anumang uri ng gawain ng kaaway, hindi mananalo. Let's read verse 4. Mabalik tayo dun sa umpisa. 1 Samuel chapter 17, verse 4. Bago nangyari yung mga senaryo na kung saan naglabanan, nagtagumpay, mayroon dong sinabi. Verse 4, ano sabi doon? A champion named Goliath. Ito po yung kalaban ni David. Diba? Ito yung kalaban ni David, si Goliath, who was from Gath, came out of the Philistine camp. His height was 6 cubits and a span. He had a bronze helmet on his head and wore a coat of scale armor and bronze weighing 5,000 shekels. Ayan. So verse 6, on his legs he wore bronze greaves and bronze javelin was slung on his back. His spear shaft was like a weaver's rod, and its iron point weighed 600 shekels. His shield bearer went ahead of him. Yung description ni Goliath kung sino siya at kung ano yung itsura niya nung nasa labanan, nung nakalaban siya ni David. I believe this was enemy's best shot. Ito yung best shot ng enemy. Ang ganda ng ganito yung suot, ganito yung armor, ganito yung yung pananamit, ganito siya kalaki, ganito siya kalakas. May ganito siyang gamit, may sandata siya, may panangga. Yun yung enemy's best shot. Pero anong nangyari? Sinong nagtagumpay? Ang panig ng Diyos, which is si David. Kahit sa buhay mo, nararanasan mo yung pag-atake ng kaaway. Kahit best shot pa yan ni Satan, nagtatagumpay. I believe that. Masingit. Masingit. Ayan. Ito po, hindi po to spirito na hiniwala po. Kailangan na po na ng ayos. Kailangan na po pag-ayos. Kapag po may kilala kayo marunong mag-ayos ng wire, ayan. Help us ba? Ayan. Kasi po, sabi ko nga, hindi na ako magti-teacher, magti-technician na lang. Yan po mga bagay na yan, sabi ng Lord, palitan na natin. Or ayusin. Ayan. Last talk. So, shake. Yan.
again, mabalik po tayo sa pinag-usapan natin. Sabi dun sa verse 4, describe si Goliath. Ito yung best shot ng enemy. Kung sa buhay mo, parang minsan naisip mo, Lord, kapag ito pa yung pinagdaanan, kaya ko pa sana ito na lang. Itong pinagdadaanan ko ngayon, parang mahirap-hirap po, di ko to kaya. Kapatid, kahit best shot ng enemy yan, kayang-kaya mo yan sa pamamagitan ng Diyos. Tutulungan ka niya. Huwag kang matakot sa gawain ng kaaway. Kasi siya matagal ng talunan. Ang Diyos matagal ng tagumpay. Yun yung ginagamit ng enemy sa buhay natin. Pag siya umatake, ang gusto niya matakot tayo. Kasi siya takot siya sa Diyos eh. Nanginginig pa nga eh. No? Alam niyang wala siyang kayang gawin laban sa Panginoon. Kung ikaw panig ka sa Diyos, huwag ka din matatakot. Tingnan mo kung gaano kalakas ang Diyos sa buhay mo. Again, kahit best shot yan ni enemy, kahit anong pag-atake yan, hindi yan magtatagumpay. Again, matagal ng talunan yan. Lagi mong iisipin na kapag nasa Diyos ka nakaangkla, panalo ka. Tagumpay ka. It doesn't mean na laging may laman yung bulsa mo. It doesn't mean na lagi kayo magkasundo ng kasama mo sa loob ng bahay. It doesn't mean na laging okay yung pakiramdam mo. But in your heart, kapatid, laging tagumpay ang Diyos. Na kapag dumating ka sa point na kahit nandun ka sa pinakamababang buhay or level ng buhay na meron ka, pero yung puso mo, nagpapasalamat pa rin sa Diyos, na Lord, kahit walang laman yung bulsa ko, wala akong may provide or wala akong magawa, wala akong ganito, buhay pa rin ako, meron akong pagkakataon na sabihin, salamat, yung bagay na yon, kapasalamat sa pangalan ng Panginoon. Again, trust the Lord at all times. Huwag lang tayong umawit ng papuri kapag maganda yung nangyayari. Let us sing praises, shout praises, kahit nasa lowest and darkest valley tayo, mga kapatid. Even yung sarili mo ngayong oras na to, even yung struggle mo sa spiritual, anumang bagay yan, pagkatiwalaan natin ang Diyos. Kanina, we talked about heroes, Iron Man, David, Slingshot Man, Spider-Man, meron nabanggit na natin kanina, yung tunay nating hero, and that is the Son of Man, Jesus. He is our hero kung saan siya yung susundo sa atin sa clouds. Siya yung makakasama natin eternal. Sa eternity na ipinagkaloob niya sa atin. Siya yung matagal nang niligtas tayo. Mula sa kasalanan, mula sa apoy ng impyerno, mula sa pangit na buhay. Kaya ngayon, sabi ko nga ito, kung ang Diyos binigay niya yung kanyang kaisa-isang anak, yung pang pangangailangan mo ay hindi mai-provide, kayang-kaya ng Diyos yan. Naibigay niya nga si Jesus for us. Siya may-ari ng lahat ng kayamanan. Siya ang may-ari ng lahat ng ating kapangangatawan. Kung may sakit ka, meron kang kailangang ayusin, siya ang lahat ng nagmamay-ari ng bagay. And He can do everything. Walang imposible sa Diyos. Palagi siyang malakas, palagi siyang makapangyarihan. Again, He is our real hero. Maniyak po kayo tumayo, mga kapatid. Our real hero, our greatest love. Iniligtas tayo doon sa panghabang buhay na kamatayan. I believe ililigtas niya rin tayo sa current situation natin. Anumang bagay yung pinagdadaanan, isa lang yung sinasabi ng Diyos, mga kapatid, magtiwala tayo sa Kanya. Again, magtiwala tayo kahit yung mga tao sa paligid natin, nahihirapan ng magtiwala. Kapit lang tayo.
Magtiwala tayo sa Diyos kahit alam mo na yung gagawin. Pagkatiwalaan natin ang Diyos. Dahil siya yung hindi nagkukulang. Tunay itong awitin na to sa buhay natin. Hindi nagkukulang ang Diyos. Ang Panginoon ay dakila. Tapat kailan paman. Lagi, palagi, kapatid. Ginawa na ng Diyos. Nailigtas ka noon pa. Kaya ka na iligtas ngayon sa sitwasyon mo sa buhay mo. Pagkatiwalaan mo ang Diyos. Kalma lang, kalma. Relax lang, kapatid. Isipin natin mga kapatid yung kung saan tayo nag-struggle ngayon, season ng buhay natin. Kung saan meron ako nito, pero itong bagay na to, Lord, hinihingi ko sa'yo to. Isipin natin yung bagay na pinapanalangin natin araw-araw, maya hinihingi natin sa Lord. And we believe na pagkakaloob niya. Ilapit natin ngayon mga kapatid sa harapan ng Panginoon. Humahinga tayo sa presensya ng Diyos. Let ourselves, mga kapatid, just be in the presence of the Lord. Chill ka lang, kapatid, may ginagawa ang Diyos. Kahit hindi mo nakikita, may ginagawa ang Diyos. Kahit hindi mo nararamdaman kumikilos siya sa buhay mo, kapatid, may ginagawa ang Diyos. Meron siyang pine-prepare something great sa buhay mo. Believe, kapatid. Believe. Believe. Kahit kailan biyaya mo sa akin, laging lahat ng pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila at tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso ko. Kahit kailan, di ka tulad. Biyaya mo sa akin, laging laan ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. O Diyos, ano man yung nasa puso't isip namin na pangangailangan namin,
kung kami pinagtagumpay mo sa mga nakaraang battle ng buhay namin. We believe kami ay pagtatagumpayin mo sa sitwasyon namin ngayon. Dalangin ko po yung mga naglalapit ng problema ngayong oras na ito, yung mga hinihiling nila, pinansyal, pangpamilya, pang mag-asawa, magmagulang, magkapatid, sa trabaho, sa school, sa kanilang business, sa simbahan, kapwa kapatiran, ano man yung dalangin ng puso ng bawat isa ngayong oras na ito, ibinibigay po namin sa inyong mga kamay. At ikaw po ang bahalang kumilos, ang mag-ayos, ang magtagumpay, O Diyos. Hayaan mo po na matutunan namin yung tinatawag na genuine trust. Ito yung kahit anuman yung ipagawa mo sa amin, anuman yung bagay na ipagkaloob mo sa amin, ipagpapasalamat namin dahil naniniwala kami at nagtitiwala na nananalig, O Diyos, na yung binigay mo, yung nagmula sa inyo, yun yung makakabuti sa amin. Dalangin po namin, O God, yung current situation ng bawat isa ngayong oras na ito, hindi man masolusyonan ngayon yung bagay na yon, dalangin namin ang kapayapaan, ang kagalakan, na kahit wala, basta merong ikaw, we have everything in our lives, Lord. Salamat po, Panginoon. Patuloy kang papurihan, dakilain at luwalhatiin sa buhay namin. Ikaw, Panginoon, ang siyang maging sentro ng buhay namin, O Diyos. Kahit kailan, di ka